Meron kasing nagtanong sa akin kung ano yung dapat niyang ilagay na pataba sa tanim niya. Kung meron tayong budget, pwede tayong gumamit ng inorganic fertilizer tulad ng urea, sulfate, calcium nitrate, triple 14 o yung phosphorus, tsaka 16-20. Pero kung gusto mong makatipid at ayaw mo lang gumastos pa, at ayaw mo ring maabala na pumunta pa sa agricultural supply, at ayaw mo rin mainip sa kahintay sa in-order mo sa online shop, mag-homemade organic fertilizer na lang kayo. Gumawa lang tayo ng kitchen waste liquid fertilizer. Sigurado naman ako na araw-araw kumakain kayo at 3 beses pa nga sa isang araw. At yung kinakain nyo at pinagkainan nyo, hinugasan nyo. At doon natin kukunin yung gagawin nating pataba. Tinatawag din nila itong kitchen waste liquid fertilizer. Tara, simulan na natin. Pero bago ko simulan, huwag nyo sanang kalimutan taniman ng video, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pong video. At kung sa tingin nyo makatulong ang video ito sa inyo at makatulong din sa kapwa natin magsasaka, pakishare na rin po. Maraming salamat. Ang kailangan lang natin sa paggawa ng kitchen liquid fertilizer, timba, kahit luma. Simulan na natin, final na. Ang unang magandang kitchen liquid fertilizer, kadalasan 3 beses nyo pa itong ginagawa sa isang araw o dalawa, na tinatapon nyo lang kaya sayang. Yung hugas bigas. Ilagay nyo lang sa timba yung hugas bigas nyo. Pwede nyo idilig agad dyan sa mga tanim yung halaman. Ang magandang oras ng pagdilig, umaga o hapon, habang malamig ang panahon. Ang pangalawa naman, pinagugasan ng karne at isda. Pwede nyo na rin isama yung pinagugasan ng gulay. Ilagay nyo lang sa timba, pwede na agad pang diligyan sa umaga o hapon, para hindi agad matuyo. Ang pangatlo, yung pinagbalawan ng plato, baso at kutsara. Pwede nyo na rin isama yung pinagugasan ng kardero, basta walang sabon. Ilagay nyo lang ito sa timba, pwede na itong pangdilig at gamitin bilang pataba. Siguraduhin nyo lang na wala itong sabon, baka kasi mamatay yung mga beneficial microbes kung merong sabon. Lalo na kung ginamit yung dishwashing merong antibacteria. Kaya iwasan yung malagyan ng mga sabon yung mga ginagawa yung liquid fertilizer. Ang pang-apat, kung meron kayong mga leftover na pagkain, kahit napanis na pa yan, tulad ng kanin at ulam, ilagay nyo lang yan sa timba, saka nyo lagyan ng tubig. Pwede nyo nang gamitin yan bilang liquid fertilizer. Isa pa sa maaari nating gawin, yung hugas bigas, yung pinugasan ng isda at karne, pati na rin yung pinagbalawan ng plato, baso, pati kardero. Pagsamahin nyo na yun sa isang container. Pwede nyo na itong gamitin bilang kitchen waste liquid fertilizer. Kaya pag ginamit nyo ng liquid fertilizer bilang pataba, nagkaroon na kayo ng libreng pataba, nakabawas pa rin sa basura. At pwede bang mabawasan yung bili sa tubig. Dito na nagtatapos yung video natin. Pero bago ko lubusang tapusin, kung baguhan ka pa lang sa ating channel, sana huwag kong kalimutang taniman ng video, subscribe button at notification bell para like update sa mga susunod ko pong video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain kayo ng Panginoon.